Hi guys, welcome in this channel. Let's say general reading for collective your energy at this time. Ay, hindi pala kasama to, emperor na to. And then, hindi din to kasali. No, ito lang. Sa taas. So, clarify eh. So, you are stable, secured, and grounded. Walang threat sa kung anong meron ka na makuha nila. Hindi nila makuha yun sa'yo. Kung ano man yung sa'yo o para sa'yo, I think yung sa'yo. Hindi nila makukuha yung sa'yo. And meron kang kahilingan. Meron kang kahilingan na hindi pa tinupad mo, kundi hindi sa nag-grant. Iga-grant pa lang yan siya. Okay? Iga-grant. So, ibibigay pa lang sa'yo. Ganun. Kung ano man itong kahilingan mo. Of course, mabuti na kahilingan yan. Hindi iga-grant yan sa'yo ng kasi ano kayo nag-grant? God ang grant ang mag-grant ng kahilingan. Pero mabuting kahilingan daw yan siya. No? Ito, huwag kayo magtaka bakit yes or no yan. God ang guide ko. Sa God ko yung tinatanong. So, God ang mag-grant niya, no? Magbibigay niya, no? Ng maring kahilingan mo or wish mo. Pero mabuti na kahilingan yan. Kasi kung masama ang kahilingan mo, hindi ka nagbibigyan ng God eh. Kung merong mag-grant yan, like yung, kunwari, destroy mo isang tao, hindi mo ma-destroy isang tao kasi nainggit ka. Okay? Ang mahirap pagkagaman mo, gusto mo siya i-destroy. Or, hindi masama na kahilingan. Ang God hindi yan mag-grant. Si Jesus Christ hindi mag-grant yan. Alam niyo kung may nag-grant ba yan? Satanas. Pag may kahilingan ka sa kanya, lalo na kung direct sa kanya, kay Satanas, i-grant niyan pero may kapalit. Alam niyo na kung ano yung kapalit, kaluluwa. Ganun yun, kay Satanas. So, hindi mag-grant si Satanas ng mga kahilingan, hindi niya bibigay yung hiniling ng mga tao kung hindi kapalit ang kaluluwa. Diba ganyan ang mga fallen angel? They are very trickster. Cunning. So that is you. Hindi na to kasali. Ito lang. Puro fiery, no? Puro fiery. Very courageous ka. Fiery and may blue din kasi dito, kaya courageous, may blue din dito. So brave, napaka-brave mo, fearless. And meron kang nireveal eh. Kaya may tinanggal na parang nakatakip sa mukha. Let's see.
Sa mukha. Sa mukha mo nga, may tinanggal ka nakatakip sa mukha mo. And you're brave na tanggalin yun. Yung nakatakip sa mukha mo daw. Mask. Mask. Maskara. Maskara. Maskara na para siyang karga. So, ibig sabihin, kinarga lang yan sa yung maskara na yan. Eh, hindi ikaw naglagay ng maskara na yan. Karga ng witch o wizard yan sa mukha mo, yung maskara na tinanggal mo. Hindi ikaw may gawa niyan, hindi ikaw naglagay ng maskara sa mukha mo. Kundi witch or wizard. So, yun ang tinanggal mo. Huh? Ito naman, depende sa reading, depende sa kung ano yung ibig sabihin ng God, no? Sa bawat reading. Kasi, connected naman ako sa Kanya. Bata pa ako, nagkakaroon ako ng vision, pinapakitaan ako niyan sa vision. May mga messages na talaga yan. Bata pa ako nun. Hanggang sa, ano na ako, 32 na ako ngayon. Sa vision, pagka meron niyang mensahe sa servants niya or kaya sa kung sino mang napili niya na bigyan ng mensahe, padala ng mensahe, ay kadalasan sa vision talaga yan siya, guys. Yung tulog ka, para kang naginip. Meron yan siyang messages, may sabihin siya, may papakita yan siya, no? Sa panaginip mo. Kasi tulog ka niyan eh. Pero ang tawag doon, vision, kasi nabibigay siya ng messages eh, mensahe. No? Through vision. Kagaya ng mga nagkakaroon ng vision sa Bible, kagaya kay Noah. Sa vision niya naman yun na nakita at nadinig. Doon sinabi ng God sa kanya na gumawa siya ng ark. Sa vision niya. Tulog yun si Noah kasi vision eh. So yan, sa vision. Rooted, grounded. Maaaring mapagmahal ka sa mga hayop mo. You love animals. You love nature. You love to be surrounded by animals or trees or sa lugar ng mga mapuno, ganun, na you will feel more relaxed, comfortable. And nag-umpisa na maging risk taker ka. Uumpisa na naging risk taker ka na kung meron nakipag-agawan ng kung ano sa'yo, hindi mo binibigay, hindi ka umaatras, hindi mo hinayaan na kunin ng iba yun sa'yo. Kaya, hindi nila makuha yun sa'yo. Tama daw. Yun na yun. Yung ibig sabihin yan. Madami kasing gahaman dito sa mundo. Pero you know what? Anong warning Jesus Christ? Sa mga greedy, mga gahaman, or sa Kim in Tagalog. Ang mga greedy, kung sa English, no? Ang mga gahaman, or sa Kim in Tagalog, ay hindi magmamana ng aking karyan. Sabi ni Jesus Christ. Hindi sila masasave. Parang saglit lang ang saya nila kasi maikli lang naman, may sila lang buhay dito sa mundo eh. Saglit lang ang saya ng mga greedy. Lalo kung nagtagumpay na nakuha nila yung sa iba, no? Kasi mga ganun sila, gumagawa sila ng mga deceit and scheme or manipulation or lies or deception para makuha yung sa iba. Saglit lang naman ang tawa nila, ang saya nila. Samantalang ang danasin nila sa kabilang buhay, eternal. Saan? Doon sa lake of fire. Hindi man sila masasave. Pwede siguro masasave kung magbago. Pero kung
patuloy silang greedy, wala na talagang pag-asa kayo sa masibian. Ito pa inumpisahan mo na fearless ka. It's your journey. No? Journey mo to na ito yung journey na yan. O, kasali pa daw to. So, journey mo na i-present ang iyong mission. Or, kung hindi mo i-present ang mission mo, ay meron kang gagampan ng mission. Meron kang iki-caring mission. Na courageous ka. Makikita yun sa mga mata mo. Pero you're pure, balance, clear yung aura mo, and wise. No? Kasi puti, so wise. And powerful, strong. Dragon, strong. And intelligent, clear and sharp yung mind mo. May swordo. And as well as passionate ka din eh. Passionate ka. Ikaw nga yan. Ikaw na to. Ikaw pa rin yan. Pareho to. Oh, passionate, brave, confident as well. And strong, no? Napaka-fiery din. Napakalakas. Dragon, sumisimula ng strength and ano yan eh. Power. Hindi mangingitlog eh. Akala ko mangingitlog. May itlog oh. Mag-aanak ka daw. Kaya may bata dito. Di ba yung dragon may itlog dito? So, pagdating sa'yo, magkakaanak ka. Yan. So, yan. Oh. And, hindi naman nagkakaroon ng itlog yung yung tao. Hindi naman ang itlog pag mga anak. Manok at ibon lang yung itlog eh. Siya dragon. Tsaka, ano pa, turtle. Buaya. Yun ang mga itlog. Kadalasan mga reptile no? Isda. Itlog ang isda. Pero, kay tao ka man, kaya, diretso bata, hindi na kailangan na hindi mo na kailangan na hindi ka mangingitlog no, hindi pa itlog, hindi yung pag babae ka lalabas yung bata na siyempre tao ka. So at matapang ka na bear ng child kung babae ka no, o lalaki, basta maging matapang ka na magkaroon ng anak. O kaya yung pag mga anak ba, kasi mayroong mga takot mga anak eh. Kasi sa kwento ng iba pa lang nakakatakot panganak kasi siyempre maratrat yung bilat. Napanood nyo ba yan sa mga video yun ang anak, lumalaki yung butas no, pag lumalabas yung bata. Tapos siniwaan pa. Pero pag kunwari kung babae ka man kahit yung lalaki takot din pag mga anak ng asawa nila, syempre delikado no, di ba? Delikado pag minsan ay sensitiis pa nga yung nanganganak minsan ay basta ganun. Merong hindi normal yung delivery pero matapang ka daw
Siguro pag manganak ka, babae ka, gano'n, basta matapang ka. Matapang manganak. Hindi ka maduduwag, hindi ka matatakot manganak. Babae o lalaki man. Kasi kung babae ka, hindi ka yung mga anak, ikaw yung magbubuntis. Kung lalaki ka, di person mo magbubuntis. Ito ay kung sino lamang dito guys ang kinukuhaan o sino-sino, sabihin na natin ganun. Kung sino man ang kinukuhaan ng gandang energy ha. I cannot promise you kasi this is a collective reading. Basta yun na sabi ko collective. Kung sino-sino o sino lang ang kanyang kuhaan. No? So, ganon. So, the garden and the gate ay hindi ka pa sa labas ng garden na yun ah. Pero ready ka pala na pupunta ka dyan sa garden na yan. Siguro parang malaparaiso yung garden na yan. Parang baka ano yan, Garden of Eden. Char. Sa langit yan. O kaya ay kung hindi man, syempre, manganganak ka pa eh. Hindi ka pa pupunta ng langit. Magkakanak ka pa. Mukhang maging masiyahin kayo ng person mo doon. Na ang partner mo, maging partner mo. So, mukhang maging masiyahin kayo doon. Yung maging masayang inyong pagsasama, ang buhay ninyo. Doon kayo pag-isahin, pagsamahin. Baka doon kayo ikasal. And pagsamahin ng Holy Spirit, pag-isahin ng Holy Spirit. Yan siya guys. Pupunta ka pa lang doon. Baka nire-ready ka pa lang na pumunta doon, na pupunta doon. Yan. Garden and the gate. Ganda siguro yung garden na yan. Goddess of the moon. Doon magiging na may emotionally fulfilled goddess of the moon. Pwede. May emotionally happy ka. Nag-emotionally happy ka doon sa garden na yan. Para bang yung sa moon energy dito, no? Maging emotionally happy ka. Para bang feeling mo goddess ka or buhay hindi buhay mala goddess. Let's see. Buhay goddess ang buhay mo doon sa buhay goddess na parang alam yung goddess. Buhay goddess yung maging buhay mo doon sa siguro parang buhay Reyna. Buhay Reyna yung maging buhay mo doon sa garden na yan. Buhay goddess, buhay Reyna, and maging komportable ka doon, maging secured, abundant, gano'n maging buhay mo. And ito clarification na naman to kanina, no? Kung hindi ang sagot dito kanina. Pero magiging buhay goddess ka doon. Buhay Reyna, no? Kung babae ka.
E di kung lalaki kayo, buhay hari. Ganun. Basta ganun siya. No? So, ano pa? Doon kayo papasok ng person may sa garden na yan. Ay, hindi. Hindi yan yung bubuksan na garden na yan. O, hindi yan. Meron to na hindi yan ang garden na papasukin ninyo. Iba yung garden. Ito ay meron kayong papasukin din ng iyong persona. Doon kayo tuturuan, may magtuturo sa inyo na para bang expert na yun siya. Parang wise, no? Kasi puti ang buhok. Anghel na yung magtuturo doon, no? Anghel. Clarification, yes or no. God na nagkagay dito. So, yan. Anghel na yung magtuturo sa inyo. Anghel. Yan, anghel. So, clarification lang naman yan. Ito si Archangel Michael, yan ang magtuturo sa inyo doon. At tuturuan, man holding a coin, woman holding a coin, at di, talaga, yung bubuo kayo ng pamilya doon, bilang maging mag-asawa kayo doon. Magsama kayo, basta meron kayong gagawin doon sa papasukin ninyo. Iba naman yung garden eh, papasok ka, o kumaga ready ka na pupunta dun sa garden na yan. Pero, ito may papasukin din kayo na doon kayo tuturuan ni Archangel Michael. At, ito, ang magsabi ng katotohanan, ang isiwalat ang katotohanan, ang yung term dito. Ang sabihin sa maraming tao ang katotohanan. Parang mag-reveal kayo ng truth, no, from God. Yan. Mag-reveal kayo ng truth from God kasi yung katotohanan ay from God yan siya. Nasa side ng God yan. Unlike sa mga fallen angel, sinungaling sila. O yung mga sa kampo ng kadiliman, di ba, mga sinungaling. Karamihan talaga, lahat naman yun. Basta sa kadiliman, mga sinungaling. Kasi si Satanas, di ba, sinungaling. So, iba tuwang-tuwa sila na sinungaling sila kasi para sa kanila, advantage na yun. Magaling na sila magsinungaling. Nauto daw nila yung iba, pero hindi nila alam na yung kaluluwa nila mahatulan doon sa impyerno. Bakit? Sa Bible yan, isa yan sa hatulan ng God sa impyerno ang kaluluwa. Doon sa portion ng lake of fire, ilagay ang kaluluwa ng mga liars. Nasa Bible yan eh. Isa yan sa isa-isahin ko pa ba? Basta isa yan. No? Kaya magbago. Kunwari may sinungaling sa inyo sa manonood, ay tigil nyo. Huwag kayo magsinungaling. Baka kung sakali mang wala kayong ibang kasalanan, baka yan ang dahilan kung bakit kayo tapon sa impyerno. Kaya madami doon, halos puno ang impyerno kasi ang mga tao ay hindi nagbabago. Ang mga tao ay patuloy sa paggawa ng evil. They keep sinning, keep doing evil. Ganun kanilang magawain eh. They keep doing deceit, scheme. Basta gusto nila kung ano yung pinagbabawal ng God, kung ano yung hatulan sa impyerno kasi nagpapadala sila sa temptation ni Satanas. Like mga sugal, drugs,
Papadala sila sa temptation sa mga fallen angels eh. So, bakit? Bakit nga ba, no? Sabihin niyo, i-reveal niyo ang katotohanan para may mga magbago. Okay? Na kita niyo itong mga butterfly na to, nag-transform yan from, sabihin na natin na, ano ba? Hindi from itim na butterfly to pink na butterfly. Kung ako pa interpret tarihin nito, ayun ang interpretation ko na pero i-clarify ko sa ano yun sabihin dyan na madami kayong syempre pag nalaman nila yung katotohanan from God, no, yung mga maniniwala at sundin yung kung ano yung inyong sinasabi na truth from God, warnings and correction, willing to accept their mistake, mga ganyan. Ayan ang mga magbago, willing na magbago, no? Hindi yung from makasalanan into righteous, but ito na yun na hindi talaga righteous. Sabi nga ni Jesus Christ, a very few lang talaga yung nakakasumpo ng daan papunta sa langit. Yun na yung mga righteous souls. And kasi only righteous souls ang mga nakakapasok sa langit, di ba? Sabi ni Jesus Christ na, hindi ko gawa-gawa yan ha, nasa Bible yan ha. Kahit God, yan ang katotohanan eh. Kailangan naman sabihin natin, lahat ng tao, maraming tao nakapasok sa langit. Hindi naman yun ang totoo eh. Kahit Jesus Christ, sinasabi na, very few lang talaga ay nakasumpong na daan papunta sa langit. And only righteous souls lang talaga ang nakapasok na mga souls sa langit. Hindi madali makapasok sa langit. Ang mga nagbabasa ng Bible, mga sanay, alam nila yan. Kasi syempre nabasa nila yan eh. Kagaya ng mga pare. Aware ang mga pare Kaya sabi ng isang pare na panood ko sa YouTube, kahit bukas daw mamatay na siya, kung sa langit mapunta ang kaluluwa niya. Kahit bukas daw, kahit mamaya na parang kung sa langit mapunta ang kaluluwa niya. Kahit bukas na. Sabi, kasi alam niya daw na hindi madali makapasok ang kaluluwa ng tao sa langit. Hindi madali ang makapasok sa langit. Kasi only righteous souls. Di ba? Very few lang talaga nakasumpong na. Pero ito daw ay from sinner into a kind and loving person. Maging ganon sila. From sinner into a kind and loving person. And doon magsisimula yung transformation sa kanila. From a sinner into a kind and loving person, no? And yun ang ibig sabihin ng God dyan. And then sanay na kasi ang mga tao talaga sa paggawa ng kasalanan. Pero remember, may rules ko sa yung God eh. Kaya napuno yung halos puno yung impyerno, guys. Dahil ewan ko ba, bakit madaming taong gustong sundin yung temptations ng mga fallen angels, ng mga evil forces. Bakit madaming tao ang gusto mamisti ng kapwa nila, ang pinapairal ay inggit, greediness, gusto ng power and control. Kahit na alam nilang paparusahan sila sa impyerno niyan. Bakit ang dami pa rin mga tao gustong gumawa ng witchcraft, mga orasyon, any form of witchcraft. Kahit alam nila na hatulan sila sa impyerno, mga kaluluwa nila afterlife. Talagang matigas lang siguro talaga yung iba. So, basta ganyan.
O, pag naging kind-hearted and loving na sila, itong mga sinner na maging kind-hearted and loving, pwede pa daw yan silang mag-transform ulit into a righteous person. So, hindi nga madali ang maging righteous eh. Di ba? Hindi basta-basta nga. Hindi madali ang makapasok sa langit. Kailangan mo maging righteous. So, yan. Baka may magtanong. Kahit sa isipan lang nila na, ba't hindi na lang i-consider kahit na makasalanan? Hindi ganun ang God eh. Kasi God's ways are different from human's ways. Hindi pwedeng God ang mag-adjust sa mga tao. May rules ang God. So kung ayaw sundin kung sino mga tao ay sumunod sa rules niya, ay may parusa nga siya. So ganun talaga yun. But kasi hindi na naman muhay ng fair, makatwiran, maging loving, kind-hearted, na umiiwas sa paggawa ng kasalanan, to stop keep sinning, to stop keep doing evil, di ba? Bakit kasi gusto nilang gumawa ng kasalanan? Bakit kasi gusto nilang gumawa ng deceit? Bakit kasi gusto nilang magsinungaling? Bakit kasi gusto nilang gumawa ng mga evil doings? Bakit kasi gusto nilang gumawa ng mga witchcraft? Bakit kasi gusto nilang magnakaw? Bakit kasi gusto nilang mag-manipulate? So, yan. Clarify ko. May magte-take na action na courageous kasi blue, dominant yung blue, no? So, courageous nga siya na mag-take ng action. Kasi may action dito. Ito si the thinking man. May magte-take na action. Meron siyang gagawin action. Meron siya iniisip. Magte-take to ng risk. Ito yung gagawin niya action na positive and inspired siya. Or pwedeng i-inspire ka nito. Inspire ka niya. I-inspire ka niya. Magte-take to ng risk and then i-inspire ka niya. No? Gawin niya yung positive. I-inspire ka niya. And then magte-take siya ng risk para makasama ka. Para magsama na kayong dalawa. So, gano'n ang mangyayari daw. No? Ito ay kung sino lamang ang kuhaan ng ganang energy, reading kung sino-sino man. Ganon. I cannot promise you na inyo talaga kasi madami namang tao sa mundo. I cannot promise you kung sino ang kuhaan basta ganon. Kung sino lamang, okay? Parang kung may makaresonate, that's good. Pero kung wala, just take it as inspiration. So, gano'n na lang, no? Huwag maging gaman. Hindi porket meron ng iba o may ganito, ganyan ng iba, ay gusto niyo din meron kayong gano'n o gusto niyo angkinin niyo sa iba. O gano'n, hindi kayo tatanggapin Jesus Christ. Hindi kayo masisave pag gano'n ang pinairan niyo. You need to be fair and justified or gumawa ng mga injustice. So, kung anong meron kayo, just accept it. Darating at darating ang panahon na i-bless din kayo as long as you're doing good and right, no, na umiiwas kayo sa paggawa ng masama or evil doings. So, yan. Kaya ay hindi kayo gumagawa ng mga deceit, scheme, evil, ganyan. Darating at darating ang panahon, i-bless kayo yan. Hindi lang blessing, kundi ikasave ng kaluluwa ninyo pag kayo ay umiiwas at hindi gumagawa. Stop keep sinning. No? You stop keep doing evil. Hindi kayo naging deceitful, hindi kayo naging liar, hindi kayo naging masamang tao. Ganun na lang. So,
Ito ang next na mangyari sa inyo yun. There's grounded energy. Practical. So, hindi. See. Maging stable. Maging stable kayo. May stable, grounded, rooted, grounded. Kasi, ano to, earth energy. Maging stable. So, yan yung naman next na mangyari. Maging stable, okay? So, ito pa, Queen of Air. So, itong mga next na mangyayari. Maging sharp and clear yung isipan ninyo at makikita ninyo yung katotohanan. Kung ano yung totoo talaga na mga hindi nakikita ng iba. Kasi merong owl dito. Kung manotice nyo, ang owl ay nakakita sa madilim, diba? Paggabi. Yung iba mga hayop, hindi na nila nakikita yung paligid paggabi. Yung owl nakikita sa gabi. So when it comes sa inyo, ng person mo, makikita ninyo yung and klaro and sharp and clear yung paningin ninyo, yung maobserbahan ninyo, makita ninyo na yung mga inahide at patago na ginagawa ng iba. Clarify ko. Ay, hindi. Pwede kasi yung when it comes sa inyo ay ito daw narinig ko yung ano sabi niya. Maging matalas ang isipan at mata ninyo na makita at mapansin yung mga evil and deceit. So, meron pa ditong ahas. Yun, evil and deceit daw. Diba? Pag nahirapan ako inaano niya na yan sa isip ko na narinig ko yung sinasabi ng God So, ganon. Ganon yung pag-connected ka sa God, guys. Basta obedient lang kayo sa God possible bibigyan kayo ng mission. Basta hindi lang kayo scheming, deceitful. Basta alam niyo yung sumusunod kayo sa rules niya. Umiiwas kayo sa paggawa ng evil and scheme and deceit. Or alam niyo na basta lalo kung righteous kayo, lalo kung obedient kayo sa Kanya, lalo kung hindi niyo pinapairan, hindi kayo gitira, hindi kayo greedy o kahaman. Ganon. Upright. Hi. Wheel of Fortune. So guys, ayan, Wheel of Fortune. So, umpisa na swertihin kayo o maging lucky or maging maganda at positive at favorable na yung mga mangyayari sa inyo. Or else, sabi na maging fortunate kayo, ano no? And then, mag-umpisa na pala ang destiny. Mag-umpisa na ang destiny. Kasi nababasa ang Wheel of Fortune. Yun ang ibig sabihin niya sa Wheel of Fortune. Mag-umpisa na daw ang destiny niya.
Ito ang destiny niyo eh. Yung malakas ang or strong and powerful and courageous yung inyong emotion and intellect. Yan. Pareho kayong dalawa, parang namimeron nyo lang isa't isa. Pareho kayong dalawa na strong, powerful, and courageous ang inyong emotion and intellect. Masasama talaga kayong dalawa. Yan ang inyong destiny, yan ang nakatadhana sa inyo, or nakatakda man, nakatadhana, ano. Unite kayo, masama kayo, at may faith kayo sa God. Saan kaya dito? Maring ito. Ito pinakailalim. Yan lang. Alam niyo may mga nagtitake ng action na eh. Na hindi na makapag-take ng action. May mga siguro gumagawa ng isip. Lalayo to sila eh. Tatalikod, lalayo. May high priestess kanina, sumari mo gumagawa ng spiritual. So, ganun. Wala nang delay. Hindi na nila kasi yan makapadelay kasi maaaring mag-umpisa na kayo ng destiny ninyo eh. Walang makapadelay din kasi God ang nabigay ng destiny na yan, okay? Hindi yan sa fallen angel. Hindi yan kagaya ng sinasabi ng mga albularyo na ano daw tinakda na maging albularyo. Wala akong tinakda ang na maging albularyo. Okay? Namang gamot na, alam niyo na gamit yung mga orasyon, ritual, habak, mga ganyan. Wala. Sa fallen angel yan. Fallen angel na natuturo sa mga albularyo ng mga orasyon, ritual, basta sa mga tao na ituturuan ng ganyan. Hindi sa God yan. May mga orasyon na yan. Sa fallen angel yan. Pag ginagawa ay ng isang tao, under siya sa control ng fallen angel. Mga orasyon, ritual. God ang nag-reveal sa akin yun na para alam nyo din, para hindi din kayo malinlang ng mga fallen angel kasi isa yun sa panilinlang nila sa mga tao eh. So, pero nasa inyo na yan kung maniwala kayo o doon kayo maniwala. Matagal lang yan siya eh. Matagal yan na hide sa mga tao. Meron yun na revelation, meron yun sa sa Bible eh, na sinasabi na yung mga ganyan ay yung albularyo, yung gawain ng mga albularyo na panggagamot. Occult yan siya. O witchcraft. Yan. Hindi yan sa Diyos. Hindi yan sa God. May warning ng ganyan sa Bible. Hindi sa paninira. Yun ay katotohanan. At sa Bible yan, basahin niyo. Yung albularyo ang pumunta dito eh. Ginanong ko kung ano yung nag-guide sa kanya. Fallen angel. Fallen angel. Fallen angel pala. Basta yung mga ganyang kaalaman ay ano yun siya. So, yung mga ganyan, yung tuturo yan, fallen angel. Yung mga salbularyo, yung mga habak, yung basta may mga habak na panggagamot, yung may mga orasyon. Sa fallen angel na natuturo yan sa kanila. Yan ang gabay nila. So, ayan guys. Uy. Ang dami kasing dito sa mundo. Madaming deceit ng mga evil forces. You know. Daming palilid lang dito sa mundo. Hindi na yung madelay. Wala na yung delay. Mag-umpisa from, may mag-take na action, may mag-message, may mag-travel.
And then tuloy-tuloy na yan siya, guys. Hindi na siya ma-delay, hindi na siya mahinto ba. At yan na, bubuo kayo ng pamilya niyo. Tuloy-tuloy yan siya, hindi na siya mapadelay na bubuo na kayo ng pamilya nito person na ito. Baliktad. Kasi nakat na yun. Wala na, natigil na, nahinto na, hininto na. Yung, alam yung ginagawa nilang paggawa ng mga deceit na pa-atake nila. Ganun. Five of Cups. Mag-regret yung mga nakatake yung mga deceit. Hindi na yan sila makatulog. Parang may insomnia. Ganun. Ang layo, guys. Ang layo. May insomnia sila. Para distracted yung isipan ba nila ba? Mga gumawa ng deceit ba? Mga nakatake. Oh? Kasi manipulahin ng devil yung utak nila yung devil. Oh. Devil nga, mamanipulate ng utak nila. Sila na kasi atakein ng devil eh. Maging malupit na yung devil sa kanila eh. Hindi sa kung ano yung inutos nila o hiniling nila sa devil. Yun ang gagawin ng devil sa kanila. Kundi basta ganun ang mangyayari. Hindi dahil sa karma. Hindi sa bumalik ang devil sa kanila eh. Basta gano'n ang mangyayari sa kanila. Pero mga deceitful to, may mga atake itong ginagawa. Pero sila na hindi makatulog kasi sila na yung distracted yung isipan nila at dito kasi sila na nga yung atake ng devil. May malupit ang devil sa kanila. Mga gano'n. Let's see. Hindi sa paglalaroan ng devil eh. Instead, so tama, inutos ng God sa devil na sila ng pistihin. Kasi di ba sumusunod pa rin yung devil o kahit sino sa mga fallen angels sa God. Inutos ng God na sila ng pistihin ng devil. Mga na gumawa ng deceit yan eh. Ito. Sa inyo, ng person mo o sa'yo. Kaya inutos ng God, manabenta ata yung iba dyan ng kaluluwa nila. So nabenta yung iba dyan ng kaluluwa nila sa devil. Pero, of course, yung sundin ng devil, God. Dahil bininta nila yung kaluluwa nila sa devil, wala na din. Nakuha na din ng devil. So ngayon, ang utos ng God sa devil, sila lang pistihin ng devil. Hindi na kayo. Kailangan sila pang sundin ng devil. At tao lang naman sila. Baka isipin nila ano sila. Powerful. na sabihin na, sino ba naman siya? Sino siya? Para sabihin ng impyerno. Bakit ano sila? Na hindi sila ma-impyerno. Evil doing sa ginagawa nila, ano warning na sa Bible. Doon ngayon sila ilalagay sa impyerno yung mga gumagawa ng witchcraft and sorcery. Tapos,
Ganun sabihin niya na. Pati liar nga eh. Doon daw ilalagay sa impyerno yun. Yung albiran dito ang katotohanan. So yan, sila na daw ang ipisti ng devil na pagmalagpitan ng devil. Kasi yun ang utos ng God sa devil. Sila na ang ipisti ng devil. Sila na ang malagpitan ng devil. Eh yung devil sanay yan. Gusto niya yung malupit. Nakuha na din pati ng devil ang kaluluwa nila. Siyempre nung bintay. At gawain nila evil. Kung yung iba hindi man nagbintay, injustice ginagawa nila, deceit, no? Para pa-clouded yung isipan nyo. Ganon. Deceit lang ginagawa. So yan, ito na lamang for collective reading.